Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Professor Malotikia. Sabi niya, interesting. Released just 20 minutes ago via DZMM care of Alvin Ichico. Ito, public pronouncement ng Pangulo tungkol sa kasong isasampa kay Martin Romualdez at Saldico. I thought it was fake, sabi ni Professor Tikia, but we double-check it and it is legit. Okay na, kahit the police and all but the facts that he was the one who appeared and said such words is better than my BFF. Ang BFF ni Professor Malotikia, si Jose Castro. Only issue is, yan, ito na po, sumoblay, ipalpak. Cases have been filed against former Appropriation Chair Representative Saldico. Parang hindi niya alam. Para bang yung lindol sa Cebu, last month ba yun, naglindol ng gabi, kinabukasan, nagsalita siya, parang lumindol yata. So ito na naman, a president, parang naprapraning na bang Pangulo? Hindi niya alam nangyayari. Itong mga flood control anomaly. Nung Martes, ano bang araw na ngayon? Biyernes, ano? Nung Martes, ang mga tauhan ng ombudsman nagpunta na sa Sandigan Bayan at nagsampa na ng kaso plunder graft. Hindi ko nakuha yung exact cases laban kay Saldico na isampa na noon pang Martes. Tapos ito ngayon ang Pangulo nagsasabi na we have now the evidence data at pag-aralan at makasasampa. Ganon. Anyway, pakinggan natin mamaya. That he uttered, cases will be filed against former Speaker Martin Romualdez is something new. Okay, let's see how these things will move because just like return of money of PhilHealth and other issues, where he went north, then south, he might again quiver. Paiba-iba. Pakinggan natin, ha? Oops, sandali. Ito na, pakinggan natin ang pronouncement ng Pangulo. Tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay i-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. At nakita lahat ng ebidensya, mapamangpay ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Para kasama ng loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw. So, yung mga informasyon o ebidensya daw na nag-gather ng ICI, actually, nandun na. May nakita na kong post sina Secretary Vince Dizon, Commissioners Singson and Reyes ng ICI, nag-file na ng reklamo. Ang nakakapagtaka dito parang hindi alam ng Pangulo na nasampahan na ng kaso itong si Saldico nung Martes pa. Ano ba yan? Hindi sila coordinated. Tapos na parang kuwan lang ito. Parang pakitang gilas. Kasi nung una sinasabi niya, wala pang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Sinabi niya nung press con niya, I think last week.
bago yung rally ng iglesia, nag-press con siya na we have no evidence with Romualdez. O bakit ngayon? Biglang nagka-ebidensya. Naprapraning na ba sila? I don't know. But tingnan natin, no? Tama yung sabi ni Professor Malutikia na bago mag-September 21 rally noon, nag-announce siya na ibabalik na ang pera ng PhilHealth. Hanggang ngayon, hindi pa na ibabalik. Ano? Maniniwala pa ba kayo sa sinasabi ng ating Pangulo? Nasabi niya, sasampahan na natin ng kaso si Martin Romualdez. Iimbestigahan. Basta si Saldico, tapos na. Okay na yon. Given na yan dahil nga sa tindi ng akusasyon ni ni Saldico laban sa Pangulo. Lintik lang, walang ganti. Sinampahan na. So, dito tayo ngayon kay Martin Romualdez kung totoo ba talaga nasasampahan ng kaso ng ombudsman si Romualdez? Sino ba yung nagsasabi dito ex-congressman Mike Defensor na parang fraternity brother ni mag-brad sa isang fraternity si Romualdez at Boying Rimulya. Parang narinig ko lang ngayon but I am not sure. Basa lang ko sa mga comments. Adrian Pascual. File ng patalo na mga kaso yan. Yun na nga Parang pa-drama effect. Si Saldico, tingin ko, totohanan yun. Talagang, kung makulong, kung mahuli nila, si Saldico. But, kay Romualdez, alanganin ako Ami Toldanes, aligaga. Is this the right Filipino term? Oo nga. Ang galing naman, aligaga. Cornel Bongo, they will just use the former Chief Justice as fall guy and because of influence peddling, they will find him innocent. They will live happily after ever. Fernandez Joseph, 4 billion intelligence fund. Tapos nagkakaganito tayo? Oo nga. Hindi ko alam bakit tayo nagkaganito. 4 billion ang intelligence fund. Kagigswak Habsni, turn around the camera, be my alak and coke. Diyan, kasuhan daw pero ma-acquit. Sabi na nga, parang drama-drama lang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan sila Ogero. Ug karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo Ogero. So mga silupin lang gyud. So naay tubig. Tanawa ang maaga sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atok na ay mga tubig umuulan. Sa ginong panatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni anti ka bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung muulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay na gyud ni pa. Pila na ni anti ka tuig? Ibarag to opat na gyud ka tuig. 4 na ka tuig. Nga silupin lang. Okay gyud ni.
Nga inyong atop anti. So kung mag-ulan na sa inyo ang ulan. Ana agad. So nahimo nang sanda yung anti inyong inyong atop oh. Wala na gyud nga tubig. So karon nga matagaan na mo anti og gero, makatop na mo. Matok na gyud. May na lang salamat lang si Ginoo kay tagaan ni. Oo, kani si anti dili ni siya kalakaw. Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa truck. Balay ni gyud. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya nabalian. So karon salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.